Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira si Rhea, isang simpleng ina na walang ibang hangarin kundi ang mapalaki ng maayos ang kanyang anak na si Princess. Maagang naulila si Princess sa ama dahil sumakabilang buhay ipo dulot ng aksidente sa trabaho, kaya't si Rhea na lamang ang tumatayong magulang para sa bata. Ang araw-araw na buhay nila ay puno ng sakripisyo. Minsan ay naglalabada si Rhea para sa kapitbahay, kung minsan naman ay nagbabalat ng mais o tumutulong sa palengke upang kumita kahit kaunting halaga. Subalit sa kabila ng hirap, mahal na mahal niya ang anak at handa siyang gawin ang lahat upang mapanatiling malusog ito. Sang gabi, habang natutulog sila sa kanilang maliit na kubo, napansin ni Rhea na nilalagnat si Princess. Unay inakala niyang simpleng sipon at trangkaso lamang ito. Ngunit nang sumunod na araw ay hindi na tumigil ang pag-ubo at mas lalong tumaas ang lagnat ng bata. Nagpapanik si Rhea nang makita niyang nahihirapan ng huminga si Princess, kaya't wala na siyang inaksayang oras at agad siyang nagdesisyon na dalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Sa kanyang pag-aalala, kahit hindi sapat ang perang hawak, bitbit niya ang iilang daang piso at naglakad patungo sa terminal upang sumakay ng jeep papuntang syudad. Habang nasa biyahe, nakatingin siya sa kanyang anak na maputla at hirap na hirap. Ramdam ni Rhea ang kirot sa dibdib dahil hindi niya alam kung paano mababayaran ang gamutan. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili, "Bahala na. Basta mailigtas ko ang anak ko." Mahaba ang biyahe at bawat minuto ay parang oras na lumilipas sa kanyang pag-alala. Pagdating nila sa syudad, halos tumakbo siya papasok sa malaking ospital. Hindi niya iniisip ang hitsura niyang pawisan at mitang pagod. Ang tanging mahalaga ay maisalba ang anak. Dito magsisimula ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Pagdating ni Rhea sa ospital, halos nanginginig ang kanyang tuhod sa kaba habang buhat-buhat si Princess na halos mawalan ng malay sa sobrang taas ng lagnat. Agad siyang lumapit sa reception area kung saan may isang babaeng nakaupo sa harap ng computer. Ito ay si Christine, ang receptionist na kilala sa ospital dahil sa pagiging istrikto at madalas na mapanghusga sa mga pasyente. Nilapit ni Rhea ang anak at nagsusumamo na sana'y ma-admit agad si Princess. Ngunit imbes na agad umaksyon, tiningnan muna ni Christine mula ulo hanggang paa si Rhea, lalo na ang kanyang gusgusing damit at pawisan na muka. "Ma'am, may pambayad ba kayo? Baka hindi nyo alam, hindi mura ang magpa-admit dito." Malamig na sambit ni Christine habang nakataas ang isang kilay. Nanlumo si Rhea at nagmamadaling sumagot, "May pera po akong kaunti, pero kung hindi sapat, nangungutang po ako. Basta mailigtas lang ang anak ko. Huwag niyo naman pong hintayin na lumala ang kalagayan niya." Ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ng receptionist. Sa halip ay tumalikod at may sinulat sa papel bago muling nagtanong, "Ilang araw ba ang balak niyong ipa-confine? Kasi kung wala kayong kakayahan, baka masayang lang ang oras ng doktor." Dito napaluha si Rhea. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag na wala na siyang ibang maaasahan kundi awa at malasakit ng mga taong naroon. Sa kabila ng pahihiyan, nagpatuloy siya sa pagmamakaawa, halos lumuhod sa harap ng mesa ng receptionist. Ang ibang pasyente at bantay ay nagsimulang magbulong-bulungan, ang ilan ay naawa, ang iba naman ay tumingin ng may pagdududa. Sa gitna ng tensyon, mahigpit niyang niyakap si Princess na unti-unti nang bumibigat sa kanyang mga bisig. Ang tibok ng kanyang puso ay lalong bumilis. Ramdam niyang isang maling desisyon lang ay maaaring ikapahamak ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, mas lalong lumalim ang kanyang takot na baka hindi na niya mailigtas si Princess kung patuloy pa rin siyang babaliwalain. Habang nagpapatuloy ang kalbaryo ni Rhea sa harap ng reception desk, biglang bumukas ang pintuan ng emergency wing at pumasok ang isang doktor na nakaputing coat, matangkad at may matalim na mga mata. Siya si Dr. Anderson,
Isang kilalang espesyalista sa ospital, ngunit bantog din sa pagiging arugante at mahigpit sa mga pasyente. Nakita niya ang kaguluhan at agad lumapit, dala ang malamig na tinig na puno ng awtoridad. Ano na naman to? Bakit may nafaharang dito at nag-iingay? Mabilis niyang tanong. Itinuro ni Christine si Rhea at sinabing desperado raw ito, ngunit walang sapat na pambayad. Mabilis na nilapitan ni Dr. Anderson si Rhea, tiningnan ang kanyang hitsura at ang batang yakap-yakap. Kung wala kang pambayad, bakit ka pa nagpunta rito? Marami kaming mas mahalagang pasyente na dapat unahin. Mariing sambit ng doktor. Hindi na napigilan ni Rhea ang luha at buong lakas na nagsumamo. Dok, awan niyo na po. Nahihirapan na siyang huminga. Kahit pansamantala lang, tulungan niyo lang siyang mailigtas. Ngunit, imbes na maantig, lalo lamang lumalim ang inis ni Dr. Anderson. Nilapitan niya ang bata at pagkatapos ay tumingin muli kay Rhea. Kung hindi mo kayang bayaran ang basic admission, huwag mong ipilit. Hindi charity ang ospital na ito. Malamig na dagdag niya. Ang ibang tao sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig at nagsimula na namang bumulong-bulong ang mga nakasaksi. Sa gitna ng mga bulong at titig, nakaramdam si Rhea ng matinding kahihiyan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit pinipilit niyang manatiling matatag para sa anak. Ang bawat salita ng doktor ay parang kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Ngunit mas nangingibabaw ang takot na baka sa mismong ospital na iyon, tuluyang mawalan ng buhay si Princess kung hindi agad maasikaso. Habang hawak-hawak ni Rhea ang anak, muling lumapit si Dr. Anderson na may halatang pagkainis sa mukha. Ilipat niyo na yan sa hallway. Masyado nang sagabal dito. Utos niya sa isang nurse. Nagulat si Rhea at mabilis na sumagot. Dok, maawa na po kayo. Hindi na siya makahinga ng maayos. Baka hindi na tumagal ang anak ko. Ngunit hindi siya pinakinggan at sa halip ay sinimangutan pa siya ng doktor. Nagsimula na ring mag-usap-usap ang ibang pasyente at bantay sa paligid. Nakikita nilang hindi patas ang pagtrato kay Rhea. Dahil sa matinding takot, halos lumuhod si Rhea sa harap ng doktor. Hinahabol ang kanyang hininga habang nagsusumamo. Sige na po, kahit pansamantala lang. Huwag niyo pong hayaan na mawala ang anak ko. Ngunit imbes na magpakita ng malasakit, biglang lumakas ang boses ni Dr. Anderson. Tumigil ka nga, huwag mong istorbuhin ang operasyon ng ospital. Hindi lang anak mo ang pasyente dito. Halos manginig ang buong katawan ni Rhea sa takot at panghihina. Pero hindi siya natinag. Niyakap niya lalo si Princess at buong puso niyang sinabi, wala na po akong ibang tatakbuhan. Kayo na lang ang pag-asa namin. Ang mga mata ni Dr. Anderson ay tila nagdilim at sa harap ng maraming tao ay nilapitan niya si Rhea at pasigaw na idinagdag, ang kapal ng mukha mong magmakaawa rito kung wala ka namang kakayahang magbayad. Ang mga salita nito ay parang sampal na rin sa kanyang pagkatao. Ang mga nurse at ibang tauhan ng ospital ay napatingin kay Rhea at sa sandaling iyon, ramdam niyang siya'y parang wala ng halaga. Habang patuloy ang tensyon, mas lalo namang humina ang boses at paghinga ni Princess. Ang bawat segundo ay naging labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit tila bingi at bulag ang doktor na dapat sana'y nagliligtas ng buhay. Sa gitna ng matinding takot at desperasyon, wala nang nagawa si Rhea kundi magpatuloy sa pagmamakaawa. Hinawakan niya ang laylayan ng puting coat ni Dr. Anderson at halos lumuhod na sa sahig. Dok, kahit anong trabaho po gagawin ko, basta po iligtas niyo ang anak ko, umiiyak niyang pakiusap. Ang mga taong nakapaligid ay nakaramdam ng awa at hindi na iwasang magbulungan. May ilan pa ngang lumapit na bantay at sinabing handa silang magpatotoo sa nakikita nilang hindi makataong pagtrato. Ngunit sa halip na malusaw ang puso ng doktor, mas lalo lamang itong nagalit. Bigla siyang lumapit kay Rhea,
hinawi ang kanyang kamay at sa harap ng lahat ay malakas na sinampal ang ina. Nagulat ang lahat sa nangyari at saglit na natahimik ang buong paligid. Nabitiwan ni Rhea ang kanyang anak saglit, ngunit agad niya itong sinalo at niyakap muli. Ang mga mata niya ay puno ng luha at hiya, habang ang mga tao sa paligid ay hindi makapaniwala na mismong isang doktor ang gumawa ng ganoong bagay sa isang inang naghihingalo na ang anak. Alisin niyo na yan dito kung ayaw niyong ma-discharge kaagad. Malamig na sambit ni Dr. Anderson bago siya naglakad palayo. Iniwan ang nanay na nanginginig sa takot. Sa gilid ng koridor ay naroon si Mang Roger, isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa ospital. Kitang-kita niya ang lahat ng pangyayari. Hindi na niya napigilan ang sarili at agad lumapit kay Rhea. Tinulungan itong tumayo at pinunasan ang dugo sa labi nito dahil sa sampal. Huwag kang mag-alala, hindi lahat ng tao dito ay katulad niya. Ako mismo ang hahanap ng paraan para tulungan ka. Mahina ngunit matatag na sabi ni Mang Roger. Sa kanyang isipan, sumibol ang galit at determinasyon na hindi dapat palampasin ang ginawang kalapastanganan ng doktor. Ang mga bulungan ng mga tao ay nagsimulang maging malalakas na pahayag ng pagkondena at nagsisimulang ng mabuo ang puwersa na magtatanggol kay Rhea laban sa pang-aapi. Habang pinupunasan ni Mang Roger ang sugat sa labi ni Rhea, napansin nilang lumapit ang isang batang nurse na tila hindi mapakali. Siya si Bea, isang bagong nurse sa ospital na kilala sa pagiging malambot ang puso at laging handang tumulong kahit hindi pinapansin ng mas mataas na opisyal. Nakita niya ang maputlang mukha ni Princess at agad siyang lumapit. Binaliwala ang mga nakatitig na kasamahan. Ma'am, dalhin niyo siya sa emergency room. Hindi na siya dapat pinapatagal. Mabilis niyang sabi. Nagulat si Rhea at agad na tinanong, pwede ba kahit wala akong sapat na pambayad? Tumango si Bea, bagamat bakas sa mukha nito ang kaba. Hindi na ito tungkol sa pera. Buhay na ang nakataya dito. Agad silang nagtungo sa emergency room. At sa kabila ng utos ni Dr. Anderson na huwag silang papasukin, palihim na tinulungan ni Bea ang mag-ina. Pinahiga si Princess sa kama at sinimulan niyang i-check ang vital signs habang nagmamadali ring tinawag ang ibang nurse na may malasakit. Sa gilid naman, pinanatiling alerto si Mang Roger, nakabantay sakaling dumating si Dr. Anderson at muling magalit. Habang abala si Bea, hindi maiwasang mapaluha si Rhea sa munting kabutihang ipinakita ng nurse. Salamat, Hija. Akala ko wala nang may malasakit sa amin dito. Mahina niyang bulong. Ngunit sa loob-loob ni Bea, ramdam niya ang matinding takot na baka kapag nahuli siya ng doktor ay mapagalitan o mawalan ng trabaho. Gayunman, nanaig ang kanyang konsensya bilang isang alagad ng medisina. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa posisyon ko, mahinahon niyang sagot. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang isa pang nurse na mukhang kinabahan. Bea, nakita ka raw ni Dr. Anderson na dinala mo sila rito. Galit na galit siya at papunta na dito ngayon. Biglang lumamig ang paligid at mas lalong kumabog ang dibdib ni Rhea. Habang si Mang Roger ay naghanda na ring harapin ang doktor kung sakaling muling mamahiya. Mabilis na bumukas ang pinto ng emergency room at pumasok si Dr. Anderson na may kasamang dalawang nurse na pila takot ding sumunod sa kanya. Halos sumabog sa galit ang kanyang tinig nang makita si Rhea at ang anak nito na nakahiga na sa kama. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Hindi ba't sinabi ko na wag silang papasukin? Sigaw niya habang nilapitan si Bea. Natigilan ang batang nurse ngunit matatag ang kanyang sagot. Dok, delikado na ang bata. Kung hindi agad na agapan, baka hindi na umabot. Lalong nagngit-ngit si Dr. Anderson sa narinig. Hindi ka ba marunong sumunod sa utos? Ikaw ba ang mas magaling kesa sa akin? Nang mga oras na yon, naramdaman ni Rhea ang matinding panhihina
ngunit hindi siya umatras. Lumapit siya kay Dr. Anderson at muling nagmakaawa. Halos lumuhod ulit. "Dok, maawa na po kayo. Huwag niyo na po akong pagalitan. Pero huwag niyo ring ipahamak ang anak ko. Kahit anong gawin niyo sa akin, tatanggapin ko. Basta mailigtas niyo lang si Princess." Sa halip na mahabag, mas lalo lamang lumalim ang tingin ng doktor. "Hindi ba kita sinabihan na huwag kang magmatigas? Akala mo ba mauuna ka lang dahil umiiyak ka?" Bigla niyang itinulak si Rhea palayo at muling sinigawan ng mga nurse. Ang ibang staff na naroon ay nagulat at nagsimulang magbulungan. May ilan na nakaramdam ng hiya at takot pero hindi na nakatiis si Mang Roger. Lumapit siya at tumayo sa pagitan ni Rhea at ng doktor. "Tama na, Dok. Hindi ito ang tamang paraan ng pagtrato sa isang ina na nag-aalala lang para sa anak niya. Kung ayaw niyong tumulong, hayaan niyong may ibang gagawa." Ang matapang na tinig ng janitor ay nagdulot ng katahimikan sa silid. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit kay Dr. Anderson na tumingin sa kanya na para bang wala itong karapatang magsalita. Sa kabila ng tensyon, ramdam ng lahat na unti-unti nang dumadami ang nakakakita sa kalupitan ng doktor at hindi na magtatagal ay may mas malaking pagsabog ng galit laban sa kanya. Sa kabila ng galit at pananakot ni Dr. Anderson, nanatiling matatag si Nurse Bea. Pinilit niyang ipagpatuloy ang ginagawa. Kinabit ang oxygen mask sa mukha ni Princess at kinuhanan ng vital signs. Ramdam niya ang matinding kaba, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang tungkulin bilang nurse. "Dok, pasensya na po, pero hindi ko pwedeng hayaan na mawalan ng buhay ang bata." Mahina ngunit matapang niyang sambit. Lalong nag-init ang dugo ng doktor at sumigaw ito. "Bea, isa kang pasaway. Kapag hindi mo itinigil yan, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho." Nag-uunahan ang tibok ng puso ni Rhea at halos hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Niyakap niya si Princess at muling nagmakaawa. "Dok, wag niyo na pong idamay ang mga nurse. Ako na lang ang pagalitan niyo. Kung gusto niyo, palayasin niyo kami pagkatapos, pero tulungan niyo lang muna ang anak ko." Ngunit imbes na mapahinuhod, nilapitan siya ni Dr. Anderson at muli siyang pinagsalitaan ng masakit. "Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi lahat ng tao pwedeng bigyan ng espesyal na pag-aalaga, lalo na yung kagaya mong walang-wala." Samantala, nakamasid si Mang Roger sa gilid, handang sumalo kung sakaling may gawin pang mas masakit ang doktor. Naroon din si Aling May Ann, isang matandang pasyente na nasa wheelchair at hindi na rin napigilan ang sarili. "Doktor, tama na. Nakakahiya ang asal mo. Hindi ba't tungkulin niyo ang tumulong? Kung ayaw mong gawin ang trabaho mo, mas mabuti pang umalis ka na." Malakas niyang sigaw na ikinagulat ng lahat. Unti-unting nagsimulang pumalakpak ang ilang bantay at pasyente sa paligid. Tanda ng anilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rhea na hindi na siya nag-iisa. May mga taong handang ipaglaban siya kahit na ordinaryo lang sila sa paningin ng doktor. Lalong sumidi ang galit ni Dr. Anderson, ngunit kasabay nito ay unti-unti na ring dumadaloy ang siporta para kay Rhea at kay Princess. Ang tensyon sa ospital ay patuloy na tumataas at tila may paparating na mas malaking paglalantad laban sa doktor. Lalong nagmingit si Dr. Anderson matapos marinig ang mga sigaw at bulong ng mga tao laban sa kanya. Lumapit siya kay Rhea na nakayakap pa rin sa kanyang anak at muling sinigawan. "Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkakagulo dito. Kung hindi ka makulit, wala sanang abala." Pinilit niyang paalisin si Rhea mula sa emergency room, ngunit mabilis na humarang si Mang Roger. "Hindi mo pwedeng itaboy ang mag-ina, Dok. Delikado ang bata at kung pababayaan mo sila, ikaw ang may pananagutan." Tumaas ang boses ng janitor na ikinagulat ng lahat dahil kilala itong tahimik at masunurin. Dahil sa pagmamatigas, mas lalo lamang ipinakita ni Dr. Anderson ang kanyang tunay na ugali.
Tinawag niya ang isa pang nurse at inutusan itong maghanda ng discharge paper para kay Rhea. Ilabas yun na sila bago pa lalo pang lumala ang gulo. Utos niya na puno ng puot. Ngunit sa kabila nito, may ilan sa mga nurse na nag-aatubiling sumunod. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkabalisa at ayaw nilang madamay. Ngunit ramdam nilang mali ang ginagawa ng doktor. Si Rhea naman, halos mawalan na ng pag-asa. Ramdam niya ang bawat pintig ng anak na papahina at halos hindi na gumagalaw. Niyakap niya si Princess ng mahigpit at halos pabulong na sinabi, "Anak, kapit ka lang, hindi kita pababayaan kahit anong mangyari." Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit pinipilit niyang maging matatag. Sa mga sandaling iyon, unti-unting lumapit ang ilang bantay at pasyente sa paligid. Isa-isa nilang sinabing hindi tama ang ginagawa ng doktor at kailangan itong itigil. "Dok, trabaho niyo pong tumulong, hindi mang-api," mariing wika ng isa. Nagsimulang magkaroon ng lakas ng loob ang ilan pa at napilitan si Dr. Anderson na umatras saglit. Ngunit hindi pa siya sumusuko at malinaw sa lahat na gagawin niya ang lahat para mapaalis ang mag-ina anuman ang mangyari. Habang patuloy ang kaguluhan, isang babae mula sa mga nakapilang bantay ang lumapit kay Rhea at marahan iniabot ang ilang nakatiklop na pera. "Ate, tanggapin mo na ito. Wala man akong gaanong maibigay, sana makatulong," sabi nito na may halong awa at tapang. Sunod-sunod na may ilang pasyente at bantay na lumapit din at nag-abot ng kaunting halaga. Ang ilan ay nagbigay ng barya, ang iba'y maliit na papel na pera, ngunit lahat ay mula sa puso. Nagulat si Rhea at napaiyak. Halos hindi makapaniwala na sa kabila ng kahihiyan at pangmamaliit na dinanas niya, may mga taong handang magmalasakit. Salamat po sa inyo. Hindi ko po ito makakalimutan," nanginginig niyang sabi habang hawak ang kamay ng anak. Nakita ito ni Dr. Anderson at lalo lamang siyang nainis. "Kahit pa maglimos ka rito, hindi pa rin sasapat yan. Hindi lahat ng tao pwedeng gamutin kung walang kakayahang magbayad," sigaw niya na ikinapailing ng marami. Ngunit sa halip na mawalan ng loob, mas lalo lamang lumakas ang loob ni Rhea. Mahigpit niyang niyakap si Princess at sinabing, "Kahit anong mangyari, hindi kita susukuan, anak. Hindi pera ang magtatakda kung karapat-dapat kang mabuhay." Sa isang gilid, si Mang Roger ay nagpunas ng pawis at ramdam ang init ng dugo sa kanyang mga ugat. Nakita niya ang malasakit ng ibang tao at naisip niyang hindi na dapat magtagumpay ang kasamaan ng doktor. Samantala, ang mga nurse na nakasaksi ay nagsimulang magtinginan. May ilan na tila gustong kumampi, ngunit natatakot pa rin na mawalan ng trabaho. Ang bigat ng sitwasyon ay lalo pang tumindi at bawat minuto ay tila nagiging laban ng hustisya laban sa pang-aapi. Habang yakap ni Rhea ang kanyang anak at hawak ang mga perang ibinigay sa kanya, naramdaman niyang may pag-asa pa. Ngunit kasabay nito ay ramdam din niyang mas lalong lalaban ang doktor upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang mga mata ni Dr. Anderson ay nagbabaga sa galit at malinaw na hindi pa natatapos ang bangungot na kanilang pinagdaraanan. Habang hawak-hawak pa rin ni Rhea ang anak at ang perang inabot ng mga taong nagmalasakit, biglang lumapit ang isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Siya si Aling May Ann, isa ring pasyente ng ospital na matagal nang nagpapagamot. Kitang-kita niya mula sa simula ang lahat ng nangyari at hindi na siya nakatiis. Malakas at buo ang kanyang tinig ng magsalita. "Hindi na ako mananahimik. Nakita ko mismo kung paano mo sinaktan ang inang ito, Doc, at hindi ko hahayaan na manaili kang ganyang dito sa ospital na dapat ay nagliligtas ng buhay." Nabaling ang mga mata ng lahat kay Aling May Ann. Kahit siya'y mahina at halos hindi na makalakad, ang kanyang boses ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga natasaksi. Maraming bantay at pasyente ang tumango bilang pagsang-ayon.
Oo nga, tama siya. Nakita naming lahat, sigaw ng isa. Ang ilan pa ay nagsimulang kumuha ng cellphone at mag-record ng video upang may ebidensya sa mga nangyari. Halos mamutla si Dr. Anderson nang makita ang mga cellphone na nakatutok sa kanya. Pilit niyang itinanggi ang paratang at sinabing hindi totoo yan, sila ang nagsisinungaling. Ngunit hindi na naniwala ang karamihan. Mas lalong lumakas ang loob ni Aling Mayan at idinagdag, kung gusto nyo ng patunay, may mga mata at tenga kami. Hindi mo malilinis ang pangalan mo sa pananakot. Nang marinig ito, napayuko si Rhea at muling napaiyak. Ngunit hindi na iyon dahil sa takot. Sa pagkakataong ito, luha ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi na siya nag-iisa. May mga taong handang lumaban para sa kanya at sa kanyang anak. Ang bigat na kanyang pasan ay tila nabawasan at sa kabila ng galit ni Dr. Anderson, malinaw na hindi na niya kayang patahimikin ang lahat. Ang mga bulong kanina ay naging malakas na pahayag ng paninindigan at nagsimula ng mabuo ang boses ng pagkakaisa laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Habang patuloy ang tensyon sa emergency room, lumapit ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng polo at maong. Dala ang isang bote ng tubig at maliit na tuwalya. Siya ay si Mike, isang taong tila ordinaryong bisita lamang sa ospital. Agad niyang iniabot kay Rhea ang tubig at pinunasan ang pawis sa noo nito. Ma'am, uminom po muna kayo. Kailangan ninyong lumakas para sa anak ninyo. Mahinahon niyang wika. Nagulat si Rhea sa kabutihang ipinakita ng estranghero at saglit siyang nagpasalamat. Maraming salamat po. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng lakas. Ang mga nakapaligid ay napatingin din kay Mike at may ilan na nagtaka kung sino siya dahil kahit simpleng suot ay may dignidad ang kanyang kilos at pananalita. Si Dr. Anderson naman ay agad napansin ang paglapit ng lalaki at hindi nagustuhan ang eksenang iyon. At ikaw naman, sino ka para makisawsaw? Lumabas ka kung wala kang kinalaman dito, mariin niyang sabi. Ngunit hindi natinag si Mike at diretsyong tumingin sa kanya. Hindi ba't tungkulin mong tumulong? Hindi ang mang-api. Ang nakikita ko ngayon ay isang doktor na nakakalimot sa kanyang sinumpaang propesyon. Lalong namutla si Rhea at napatingin kay Mike. Tila nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang tapang niya sa harap ng doktor. Si Mang Roger naman ay nagpakawala ng mahinang ngiti, parang nakaramdam ng kakaibang pag-asa mula sa presensya ng lalaki. Samantala, si Nurse Bea ay nagpatuloy sa pag-aalaga kay Princess, na bahagyang gumaan ang hinga dahil sa oxygen na kinabit. Sa mga sandaling iyon, dumagdag pa sa hiya ni Dr. Anderson ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Ang bawat salita ni Mike ay tila palaso na tumatama sa kanyang kayabangan. Hindi niya alam, unti-unti nang dumarating ang oras ng kanyang pagbagsak at ang misteryosong lalaking ito ang magpapakilala ng katotohanang magpapayanig sa buong ospital. Hindi na nakapagpigil si Dr. Anderson at mabilis na lumapit kay Mike. Makapal ang mukha mo. Sino ka para magsalita ng ganyan sa akin? Ako ang doktor dito. Ako ang may kapangyarihan. Madiin niyang sabi habang halos idikit ang mukha sa lalaki. Ngunit nanatiling kalmado si Mike. Hindi na tinag sa galit at yabang ng doktor. Hindi mo kailangan ng kapangyarihan para maging tunay na doktor. Ang kailangan mo ay malasakit at respeto sa bawat pasyente, lalo na sa mahihirap na umaasa sa iyo. Sagot niyang banayad, ngunit malinaw. Ang mga tao sa paligid ay lalong humanga sa tapang ng estranghero. May ilan pang nagpalakpakan at nagsabi, "Tama siya. Hindi pera ang dapat basihan sa paggagamot." Lalo namang nagdilim ang mukha ni Dr. Anderson. "Guard, paalisin niyo nga ang lalaking ito. Wala siyang karapatang makialam dito." Pasigaw niyang utos sa mga gwardiyang nakabantay. Ngunit nang lumapit ang mga gwardya,
Nag-alinlangan sila. Hindi sila makagalaw dahil halatang may bigat ang presensya ni Mike. Samantala, si Rhea ay naguguluhan, ngunit ramdam niya ang kakaibang kapangyarihan sa mga salita ng lalaki. Hindi ito ordinaryong tao, ngunit hindi niya pa rin alam kung sino talaga siya. Lumapit si Mike sa kanya at marahang hinawakan ang balikat ni Rhea. Huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa, may magdatanggol sa inyo. Wika niya na nagbigay ng lakas ng loob sa inang halos mawalan na ng pag-asa. Habang nangyayari ito, si Nurse Bea ay palihim na nagsenya sa ibang kasamahan upang magpatuloy sa pagtulong kay Princess. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao at sa bawat segundo ay mas marami ang pumakampi kay Rhea. Hindi alam ni Dr. Anderson, unti-unti na siyang napapalibutan ng ebidensya ng kanyang kalupitan at hindi magtatagal ay mabubunyag ang katotohanang magpapabagsak sa kanya. Lalong nagnitnit si Dr. Anderson nang makitang hindi natitinag si Mike at hindi ring sumusunod ang mga gwardiya sa kanyang utos. Ano pang hinihintay nyo? Paalisin nyo na siya! Sigaw niyang muli, ngunit ang mga gwardiya ay nagkakatinginan lamang at hindi gumalaw. Sa puntong iyon, naging malinaw na hindi na siya kinatatakutan gaya ng dati. Ang mga pasyente at bantay na naroroon ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Tama na, Dok, hindi ka na dapat nandito. May sumigaw mula sa likuran. Ang iba naman ay kumukuha ng cellphone para kuhanan ng video ang bawat galaw ng doktor, lalo na ang paninigaw niya kay Rhea at kay Mike. Naging mas mahigpit ang tinig ni Dr. Anderson, sabay tutok ng daliri kay Rhea. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi ka sana nagpumilit, hindi sana nagkakagulo. Ngunit agad siyang pinutol ni Mike. Huwag mong sisihin ang isang inang nagtatanggulang sa anak niya. Ikaw ang may kasalanan dahil mas pinili mong pagharian ng yabang ang iyong tungkulin. Bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. At ramdam ng lahat na unti-unti nang nawawalan ng kontrol ang doktor sa sitwasyon. Sa kabila ng takot, muling nagsalita si Rhea. Hindi ko po ginusto ang kaguluhang ito. Ang gusto ko lang ay mailigtas ang anak ko. Kung kasalanan po ang magmakaawa para mabuhay siya, tatanggapin ko. Pero sana maalala ninyo na lahat tayo ay pwedeng maging mahirap sa paningin ng iba. Napayuo siya habang luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi at ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ng marami. Sa gilid ng silid, naroon si Mang Roger at si Nurse Bea. Parehong nakahanda kung sakaling muling gumawa ng masama ang doktor. Ngunit sa dami ng mga taong kumakampi kay Rhea, malinaw na hindi na madaling maisasantabi ang kanyang tinig. Ang dati iisang inang nagmamakaawa ay naging tinig ng lahat ng pasyente laban sa pang-aabuso. Sa kabila ng mga sumusuportang tao sa paligid, nagsimulang maramdaman ni Rhea ang panghihina ng katawan ng kanyang anak. Halos hindi na makagalaw si Princess at bahagya na lamang ang hininga nito. Nagpapanik si Rhea at napasigaw, "Tulungan niyo na po kami, hindi ko na alam kung paya pa niya." Agad na lumapit si Nurse Bea at sinimulang mag-check ng vital signs. Critical na siya, kailangan na siyang isailalim sa masusing gamutan, mabilis niyang wika. Ngunit bago pa siya makakilos, muling sumingit si Dr. Anderson. Hindi niyo pwedeng ipagpatuloy yan, labas na sila sa ospital na ito. Nagkaroon ng mas matinding kaguluhan. Ang ilang nurse ay tumigil sa ginagawa, natatakot na mawalan ng trabaho. Habang ang iba ay nakatitig lamang kay Bea, naghihintay ng kanyang desisyon. Si Bea ay nanginginig sa kaba, ngunit hindi siya umatras. "Dok, hindi ko kayang pabayaan ang batang ipo. Kung ayaw nyo, ako na ang mananagot." Malakas ang kanyang boses at bakas ang determinasyon. Ang mga pasyente at bantay ay nagsimulang pumalakpak at magbigay ng lakas ng loob sa kanya. Dahil sa sobrang kahinaan, biglang nawalan ng malay si Princess. Nagsimulang magtakbuhan ang mga nurse na hindi na nagawang balewalain ang sitwasyon.
Kumuha sila ng stretcher at tinulungan si Bea na mailipat ang bata sa treatment area. Kailangan natin siyang i-stabilize ngayon din. Sigaw ng isa. Si Rhea ay halos mawalan ng ulirat, nanginginig at umiiyak habang sumusunod. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin tumigil si Dr. Anderson. Pilit niyang pinipigilan ang proseso at sinisigawan ang mga kasama. Ngunit sa puntong iyon, naging malinaw na wala nang pakikinig ang mga tao sa kanya. Ang kanilang konsensya bilang mga manggagamot at ang suporta ng mga pasyente ang nanaig. Unti-unti nang naiiwan si Dr. Anderson sa kanyang sariling galit, habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon na kay Princess at sa laban nito para mabuhay. Habang abala ang mga nurse at si Bea sa pagbibigay ng agarang lunas kay Princess, biglang dumating si Troy, ang assistant administrator ng ospital. Halata sa kanyang mukha ang pagkalito at pagkabahala dahil naabutan niya ang kaguluhan sa loob ng emergency room. Ano itong nangyayari dito? Bakit may ganyang kalaking kaguluhan? Malakas niyang tanong habang lumapit sa grupo. Kaagad sumalubong si Dr. Anderson at nagsimulang magpaliwanag sa paraang tila pinapaboran ang sarili. Sir, ang babaeng ito ay pasaway at walang pambayad. Pinipilit niyang gamitin ang pasilidad kahit wala siyang kakayahan. Nagdulot siya ng kaguluhan at binabastos pa ako ng mga taong ito. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pagpapaliwanag, sumabat si Mang Roger. Hindi totoo ang sinasabi niya, sir. Kami mismo ang nakakita. Pinahiya niya ang ina, sinampal pa at paulit-ulit na pinipigilan ng gamutan ang bata. Nagsalita rin si Nurse Bea, nanginginig ngunit matatag. Sir, hindi ko na matiis ang nakikita ko. Kung hindi ko siya tinulungan, baka hindi na umabot ang bata. Ang ginawa ni doktor ay hindi na makatao. Tumigil si Troy at tiningnan ang lahat ng naron. Ang mga pasyente at bantay ay halos sabay-sabay na nagsalita. Nagsasabi ng parehong bagay. Lahat ay tumuturo sa kalupitan at kawalang malasakit ni Dr. Anderson. Si Rhea naman ay halos lumuhod sa harapan ni Troy at umiiyak na nagmakaawa. Sir, wala po akong ibang hangad kundi mailigtas ang anak ko. Huwag niyo pong hayaang mamatay siya dahil lang mahirap kami. Napatigil si Troy at napabuntong hininga. Sa dami ng testigong naroon, halata niyang hindi biro ang sitwasyong ito. Lalong namutla si Dr. Anderson, ngunit patuloy pa rin sa pagtatanggol sa sarili. Hindi ako papayag na husgahan ninyo ako dahil lang sa mga chismis na yan. Mariin niyang sambit. Ngunit sa puntong iyon, unti-unti nang bumabaling ang lahat ng mata kay Troy. Naghihintay ng magiging aksyon niya laban sa doktor na matagal nang ginagamit ang kapangyarihan sa maling paraan. Sinubukan pa ring magpumilit si Dr. Anderson at idinagdag kay Troy. Sir, kung papakinggan ninyo ang mga tarong ito, parang pinapaniwalaan ninyo na mas alam nila ang medisina kaysa sa akin. Ako ang lisensyadong doktor dito, ako ang dapat sundin. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng mas mahaba, muling sumabat si Mang Roger. Hindi mo kailangang maging doktor para makita ang mali. Ang kailangan lang ay konsensya at malasakit. At kung tutusin, marami na ang makakapagpatunay sa ginawa mo. Tumayo rin si Aling May-Ann at itinuro si Dr. Anderson. Ako mismo ang saksi. Ako ang nagsimula ng sigaw dito dahil hindi ko na matiis ang kalupitan mo. Hindi na dapat nagtatagal pa ang mga katulad mo sa ospital. Naging mas malakas ang loob ng ibang pasyente at bantay. Isa-isa silang nagsimulang magsalita, tinutukoy ang bawat nakita nilang paninigaw at pananakit ng doktor kay Rhea. Ang ilan ay nagpakita pa ng mga video na kinunan gamit ang kanilang cellphone. Malinaw na naroroon ang eksena ng sampal at panghahamak. Napatingin si Troy sa mga video at halata ang pagkabigla. Wala na siyang duda na may malalim na problema sa ugali ni Dr. Anderson. Samantala, si Mike ay tahimik lamang na nakamasid sa gilid. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa sitwasyon. Napansin ni Troy na lahat ng tao ay tila kumakampi sa lalaki
kahit hindi nila alam kung sino siya. Sa loob-loob niya, may kutob siyang hindi ordinaryo ang lalaking ito. Habang nagpapatuloy ang mga pahayag, napayuko si Rhea at tahimik na humahagulhol. Ang mga luha niya ay hindi na lamang dahil sa sakit, kundi dahil may mga taong handang ipagtanggol siya. Kahit papaano, nakaramdam siya ng ginhawa na hindi na lamang siya mag-isa sa laban. Ngunit sa kabilang banda, lalong naging desperado si Dr. Anderson. Alam niyang kung magpapatuloy ito, unti-unti nang mababasag ang kanyang reputasyon at posisyon sa ospital. Nakita ni Troy ang lumalalang sitwasyon at agad niyang itinaas ang kamay upang patahimikin ang lahat. Sandali lang, makikinig tayo sa magkabilang panig, mariin niyang sabi. Lumingon siya kay Dr. Anderson at inutusan itong magsalita. Agad namang sinunggaban ng doktor ang pagkakataon. Sir, sila ang nagsisinungaling. Ako ang biktima dito. Sinubukan kong ayusin ang sitwasyon, ngunit matigas ang ulo ng pasyente at ng kasama niyang janitor at nurse. Kung hindi ko sila pinigilan, baka mas lumala pa ang gulo. Depensa niya na pilit pinapakita ang kanyang pagiging tama. Ngunit sa halip na nakumbinsi ang mga tao, mas lalo lamang silang napailing. Isa-isang tumayo ang mga saksi. Si Mang Roger ang unang nagbigay ng testimonya. Sir, nakita ko kung paano sinampal ng doktor si Rhea. Narinig ko rin mismo ang kanyang panlalait na hindi sila dapat tulungan dahil mahirap lang sila. Hindi ko na kinaya kaya ako mismo ang humarang para hindi na madagdagan pa ang pananakit niya. Sumunod si Nurse Bea, nanginginig ngunit buo ang loob. Sir, ako po mismo ang tinakot ni doktor at pinagbantaan ng pagtanggal sa trabaho, pero hindi ko na kayang pabayaan ang bata. Alam ko pong buhay na ang nakasalalay at hindi ko kayang maging bulag. Maging si Aling Mayan ay muling nagsalita at ipinakita ng kanyang apo ang malinaw na video kung saan makikita ang pananakit at paninigaw ni Dr. Anderson. Nang makita ito ni Troy, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi na iyon isang simpleng reklamo lamang, kundi ebidensya ng matinding pang-aabuso. Ang mga pasyente at bantay ay sabay-sabay na nagbigay ng suporta, sinasabing hindi na dapat manatili ang doktor sa ospital. Samantala, si Mike ay lumapit ng ilang hakbang at diretsyong tumingin kay Troy. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, makabubuti sigurong kilalanin mo muna kung sino talaga ang narito at pinapahiya ng doktor mo. Kalmadong wika niya. Lalong naging mausisa ang lahat at ramdam nila na may mabibugat na susunod na revelasyon. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng emergency room matapos magsalita si Mike. Halos lahat ng naroon ay nagtaka kung sino nga ba siya at bakit napakalakas ng kanyang loob na harapin si Dr. Anderson. Kahit si Troy ay napatingin ng mabuti sa kanya, parang may biglang pamilyar na anyo sa kanyang presensya. Dahan-dahan lumapit si Mike kay Rhea at marahang tinapik ang balikat nito. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang matakot. Nasa tamang lugar ka, mahinahon niyang sabi. Lalong bumuhos ang luha ni Rhea. Pakiramdam niya ay may sandigan siyang matagal na niyang hinahanap sa gitna ng lahat ng panghuhusga. Mabilis namang sumingit si Dr. Anderson, puno ng panguuyam ang kanyang tinig. At ikaw naman, bakit parang ang lakas ng loob mo? Hindi ka doktor, wala kang alam dito. Wala kang karapatang makialam sa pasya ko. Ngunit hindi nagpatinag si Mike. Nakita ng lahat ang kanyang tindig na puno ng dignidad at tiwala sa sarili. Hindi ko kailangang maging doktor para makita ang maling pagtrato. Ang bawat pasyente, mayaman man o mahirap, ay may karapatang mabuhay. Ang hindi mo nakita, doktor, ay ang halagang hindi nasusukat ng pera, ang malasakit. Dito na muling nagbulungan ang mga tao. May ilan na biglang nagpakita ng respeto kay Mike at bumulong. Parang hindi ordinaryong tao ang lalaki. May bigat ang mga salita niya. Napatingin din si Troy kay Mike at sa wakas
ay nakilala niya ang pamilyar na muka. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala. "Mike, ikaw ba yan?" Mahina niyang sambit. Tumango lamang si Mike at mumiti ng marahan. Nagulat ang lahat nang makita ang reaksyon ni Troy. Lalong nagtanong ang mga tao kung sino nga ba si Mike at bakit ganon ang paggalang ng assistant administrator sa kanya. Maging si Dr. Anderson ay natigilan sandali. Hindi pa rin lubos na nauunawaan na ang taong tinatawanan at binabastos niya ay may pagkakakilanlang yayanig sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, nagsimula nang magbukas ang pinto para sa mas malaking revelasyon. Nagulat ang lahat nang marinig si Troy na tinatawag si Mike na parang may espesyal na pagkilala. "Ikaw nga, si Mike Anderson," malakas na sabi ni Troy na ikinabigla ng buong silid. Biglang nagkaroon ng mga bulungan at tanong mula sa mga pasyente at bantay. Sino si Mike Anderson? Bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng administrator ng ospital sa kanya? Kahit si Rhea ay napatitig sa asawa ng matagal, tila sinusubukang intindihin ang biglang pagbabago na sitwasyon. Lalong namutla si Dr. Anderson nang marinig ang buong pangalan. Halos mawalan siya ng boses at nag-aatubiling nagsalita. Hindi pwedeng totoo ito. Kung siya nga si Mike Anderson, ibig sabihin, naputol ang kanyang salita at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kaba at takot. Si Mike ay kalmado lang na nakatayo at marahang tumingin sa lahat ng tao. "Oo, ako si Mike Anderson. Hindi niyo man ako madalas makita dito. Ako ang asawa ng may-ari ng ospital na ito." Parang sumabog na balita ang pahayag na iyon. Ang mga pasyente, bantay at staff ay sabay-sabay na napabuntong hininga at nagulat. Ang lalaking tinatawanan ng doktor at tinutulak palayo ay siya palang konektado mismo sa pinakapinuno ng ospital. Si Rhea ay nanlaki ang mata at halos hindi makapaniwala. Biglang bumagsak ang lahat ng kahihiyan na kanyang dinanas at napalitan ng kakaibang ginhawa. Ang mga nurse na kanina natatakot kumampi ay nakaramdam ng biglang pag-angat ng loob. Samantala, si Dr. Anderson ay halos hindi makagalaw. Ang kanyang yabang at tapang ay biglang napalitan ng takot. Alam niyang hindi na basta-basta kayang tabunan ang kanyang ginawa. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya at sa bawat titig ay ramdam niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Si Mike naman ay marahang lumapit kay Rhea. Iniabot ang kamay nito at sinabing, "Wala kang dapat ikatakot na yon. Ang lahat ng ginawa nila sa iyo ay hindi palalampasin." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong pag-asa at lakas sa inang kanina lamang ay pinapahiya at binabalewala. Hindi makapaniwala ang lahat sa revelasyong narinig nila. Ang lalaking tinutuligsa ni Dr. Anderson ay hindi pala basta-basta lamang. Si Mike, na tahimik lamang mula kanina, ay asawa pala ng mismong may-ari ng ospital. Mabilis na nagbulungan ang mga pasyente at bantay. Kaya pala kakaiba ang presensya niya. Kaya pala hindi natitinag sa galit ng doktor. Si Rhea naman ay halos matulala. Hindi niya lubos maisip kung paano nagkita silang muli sa ganoong sitwasyon. Bagaman hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat, ramdam niyang ang kanyang paghihirap ay magkakaroon na ng kasagutan. Samantala, si Dr. Anderson ay nagpilit pa ring magpaliwanag. "Sir, hindi niyo naiintindihan. Nilalabanan ako ng mga taong ito. Ako lang ang sumusunod sa regulasyon ng ospital. Kung pinilit ko silang umalis, iyon ay dahil wala silang kakayahang magbayad. Hindi ko ginusto ang magulo, kundi protektahan ang pangalan ng ospital." Subalit hindi na kumbinsido si Troy at ang iba pang staff. Mismong mga pasyente ang nagsimulang sumagot. Hindi totoo iyan. Wala siyang ginawa kundi mamahiya at magmura. "Kitang-kita namin," sigaw ng isang lalaki. At sinampal niya ang mahirap na ina.
Iyon ba ang proteksyon na sinasabi niya? Dagdag ng isa pa. Hindi na nakasagot si Dr. Anderson, lalo na nang makita niyang si Mike mismo ang nakatitig sa kanya. Malamig at puno ng bigat ang tingin. Kung tunay kang doktor, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Nakita ng lahat kung ano ang ginawa mo. Wala kang karapatan na manatili sa posisyong ito kung ang tingin mo sa tao ay presyo lang. Matigas na sabi ni Mike. Napayuho si Rhea at tuluyan nang bumuhos ang kanyang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay may isang taong malakas na nagsalita para ipagtanggol siya. Ang mga nurse at ilang doktor na tahimik lamang kanina ay nagsimulang magsalita rin. Halos lahat ay umaayon na oras na para panagutin si Dr. Anderson sa lahat ng kanyang ginawa. Humakbang palalo si Mike papalapit sa gitna ng silid at tumingin sa lahat ng naruroon. Hindi ko ipagwawalang bahala ang lahat ng nakita at narinig ko ngayon. Ang ospital na ito ay itinayo para magligtas ng buhay, hindi para maging lugar ng diskriminasyon. Kaya ngayong mismong asawa ko ang ipinahiya at sinaktan ninyo, hindi na ito simpleng usapin. Ang boses niya ay buo at malinaw, dahilan upang muling matahimik ang buong lugar. Si Rhea ay nanatiling nakaupo sa gilid, halos hindi pa rin makapaniwala na ang lalaking kanyang kaharap ay ang mismong taong may kapangyarihan upang baguhin ang lahat ng dinanas niya. Nagsimulang magtungo si Troy sa tabi ni Mike at tumango bilang pag-ayon. Kailangan itong maresolba ngayon din. Hindi na natin pwedeng palampasin pa ang ganitong asal. Humarap siya sa mga tao at sinabing kukonsultahin niya agad ang mas mataas na konseho ng ospital tungkol sa nangyari. Ngunit mabilis na sumabat si Dr. Anderson, halos nanginginig sa kaba. Sir, mali ang lahat ng iyan. Pinapalabas lang nila akong masama. Hindi ako nagkasala. Sinunod ko lang ang sistema. Pilit niyang inililigtas ang sarili, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Muling nagsalita si Mike, ngunit ngayon ay mas personal ang tono. Hindi ko ginustong umabot sa ganito. Sinubukan naming mamuhay ng simple ni Rhea para maranasan kung paano ang buhay ng karaniwang tao. Hindi ko inakala na sa mismong ospital ng pamilya ko, mararanasan namin ang ganitong klase ng pagtrato. Kung kaya niyang gawin ito sa asawa ko, ano pa kaya ang ginawa niya sa iba? Sa puntong iyon, nagkaroon ng mga bulungan mula sa mga pasyente at staff na nakaranas min pala ng pang-aabuso mula kay Dr. Anderson. Unti-unting lumabas ang mga kwento ng reklamo laban sa doktor. Mga pasyenteng tinanggihan dahil walang pambayad, mga nurse na pinakot, at mga empleyadong hindi makapagsalita dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Sa bawat pahayag, lalo lamang lumubog si Dr. Anderson sa sariling kasalanan. Ang kapangyarihang kanyang ipinagmamalaki noon ay nagsisimula ng mabasag sa harap ng katotohanang hindi na niya kayang takasan. Habang patuloy ang pagbubulungan ng mga tao sa loob ng ospital, lalong nagiging halata ang takot at kaba ni Dr. Anderson. Pilit pa rin niyang pinagtatakpan ang sarili. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Lahat ng iyan ay gawa-gawa lamang para sirain ako. May impluwensya lang kayo, kaya niyong baligtarin ang sitwasyon. Sigaw niya kay Mike. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, lumapit si Troy, dala ang isang folder ng mga reklamo. Alam mo bang matagal na kitang sinusubaybayan, doktor? Ilang pasyente na ang nagreklamo sa pamunuan, pero laging may pumipigil para hindi ito umabot sa mas mataas. Ngayon, sa dami ng testigo at ebidensya, wala ka nang maitatago. Muling naglabas ng tapang si Nurse Bea at idinagdag, Sir, matagal na naming gustong magsalita. Lahat kami ay natatakot, pero ngayong nandito si Sir Mike, alam naming may proteksyon na kami. Tumango rin si Mang Roger at sinabi, hindi lang ito tungkol kay Rhea at sa anak niya. Marami na siyang nasakpan at panahon na para managot siya.
Ang mga pasyente at bantay ay sabay-sabay na nagbigay ng kanilang suporta. At tila nagsimula na ang isang maliit na pagpupulong sa mismong hallway ng ospital. Sa kabila ng mga patotoo, nanatiling matigas si Dr. Anderson. Hindi ako aalis dito. Ako ang pinakamagaling na doktor sa ospital na ito. Kailangan ninyo ako. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng mga tao. Ang dati niyang impluwensya ay naglaho na. Si Mike ay muling nagsalita. Kalmado ngunit matalim ang boses. Hindi ka kailangang magaling kung wala kang puso. At kung iniisip mong ikaw ang pinakamahalaga rito, nagkakamali ka. Mas mahalaga ang buhay ng bawat pasyente kaysa reputasyon mong wala namang laman. Ang mga salita ni Mike ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang dating yabang ni Dr. Anderson ay unti-unting natabunan ng galit at pagkondena ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ramdam ng lahat na malapit nang dumating ang oras ng kanyang pagbagsak at wala na siyang pwedeng takbuhan. Dahil sa dami ng mga testigo at lumalabas na ebidensya, napilitan si Troy na magpatawag ng agarang pagpupulong kasama ang ilang miyembro ng Board of Directors na nasa ospital noon para sa isang inspeksyon. Mabilis na inilipat ang usapan sa isang malaking conference room, ngunit hindi itinago ang mga pinto para marinig din ng ilang pasyente at bantay ang magiging resulta. Pumasok si Mike kasama si Rhea at si Troy habang si Dr. Anderson naman ay naiwan sa gilid. Halatang nanginginig at hindi alam kung paano pa ipagtatanggol ang sarili. Ngayon ay malinaw na hindi lang ito simpleng reklamo, panimula ni Troy. Narito ang mga testimonya at mismong video na nagpapakita ng maling asal at pang-abuso ni Dr. Anderson. Hindi na natin pwedeng ipagsawalang bahala ang ganitong klase ng asal. Ipinakita niya ang cellphone video na malinaw ang pananakit ng doktor kay Rhea at ang kanyang panlalait sa harap ng lahat. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao at ang ilan ay napailing. Hindi makapaniwala na isang doktor ang makakagawa ng ganoong bagay. Magsasalita na sana si Dr. Anderson, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga board member. Marami na kaming natatanggap na reklamo laban sa iyo. Pinipilit mo lang pagtakpan noon, pero ngayong lumantad na lahat, wala ka ng kawala. Sinubukan pa niyang magmakaawa. Nagkamali lang ako dahil sa stress. Hindi ko sinasadyang saktan ng pasyente. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Ngunit matigas na ang loob ng mga naroroon. Pungtong-tong. Si Mike ay tahimik lamang, ngunit nangonsalita, buo ang kanyang boses. Kung may dapat pang pag-usapan, iyon ay kung paano nating maibabalik ang tiwala ng mga tao sa ospital. At magsisimula iyon sa pagtanggal sa mga taong sumisira sa pangalan nito. Ang kanyang mga salita ay tila naging hudyat para sa desisyon. Ang board ay sabay-sabay na tumango at malinaw na ipapahayag nila ang hatol na magpapabago sa kapalaran ni Dr. Anderson. Nang bumalik ang lahat sa conference room matapos ang maikling deliberasyon ng board, ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Nakaupo si Dr. Anderson sa dulo ng mesa, pawis na pawis at halos hindi makatingin sa mga kasama. Ang dating mayabang at matapang na doktor ay ngayoy halatang durog at desperado. Tumayo ang isa sa mga miyembro ng board at diretsyong sinabi, "Pinatawag ka namin para marinig ang desisyon. Sa dami ng ebidensya at testimonya laban sa iyo, malinaw na lumabag ka sa tungkulin mo bilang doktor. Ang ginawa mong pananakit, panlalait at pagtanggi sa pasyente ay hindi katanggap-tanggap." Mabilis na tumayo si Dr. Anderson at sinubukan pang ipagtanggol ang sarili. "Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Ako ang pinakamagaling na espesyalista dito. Kung aalisin niyo ako, kayo rin ang mawawalan." Ngunit agad siyang pinutol ni Troy. "Hindi ka kailanman naging asset kung ang dala mo lang ay kahihiyan at reklamo. Masisira ang pangalan ng ospital kung patuloy kang mananatili." Sumang-ayon ang iba pang board members.
At sa huli ay formal na inanunsyo ang kanyang pagkakatanggal. Napayuko si Dr. Anderson at halos mawalan ng kulay ang mukha. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Hindi niyo alam ang mawawala sa inyo, bulong niya, ngunit wala nang nakinig. Tumayo si Mike at matapag na nagwika. Ang ospital na ito ay itinayo para sa lahat, hindi para sa iilan. Ang kapangyarihan ay hindi sukatan ng tunay na halaga ng isang doktor, kundi ang malasakit niya sa mga pasyente. Sa mga oras na iyon, muling napaluha si Rhea. Hindi niya akalain na makakarating sa puntong may makikinig at lalaban para sa kanya. Ang mga pasyente at staff na nakasaksi ay nagsimulang pumalakpak. Tanda ng kanilang pagsang-ayon sa desisyon. Ang dating tinuturing na makapangyarihan ay tuluyang ibinagsak ng katotohanan. At ang isang ina na pinahiya ay unti-unti nang muling binabalik ang kanyang dangal. Matapos ang desisyong tanggalin si Dr. Anderson, mabilis na kumalat ang balita sa loob ng ospital. Ang mga pasyente at bantay na nakasaksi sa pangyayari ay nagsimulang magkwento sa iba. At halos lahat ay nagpahayag ng ginhawa na sa wakas ay nawala na ang isang doktor na matagal nang kinatatakutan. Samantala, ibinaling naman ni Mike at ni Troy ang kanilang atensyon kay Princess na patuloy pa ring ginagamot ni na Nurse Bea at ng iba pang nurse. Sa tulong ng mas mataas na ranggong doktor na agad ipinatawag, nasimulang ma-stabilize ang lagay ng bata. Unti-unting bumalik ang tibok ng pulso nito at bahagyang gumaan ang paghinga, dahilan upang humagulgol si Rhea sa sobrang pasasalamat. Nilapitan siya ni Mike at marahang inalo. "Huwag kang mag-alala. Ligtas na siya ngayon. Hindi na siya pababayaan." Hindi mapapaniwala si Rhea sa naririnig, lalo na't sa mga nakaraang oras ay puro hirap at pagmamakawa ang kanyang naranasan. "Salamat. Salamat sa lahat ng tumulong." Nanginginig niyang wika. Tumango si Nurse Bea at may ngiti sa labi. "Hindi lang po kayo ang lumaban, ma'am. Naging lakas din kayo namin para ipaglaban ang tama." Sa gilid naman, si Mang Roger ay hindi mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang bata. "Parang anak ko na rin siya. Kung may masamang nangyari sa kanya, hindi ko alam kung kakayanin ko." Narinig ito ni Mike at lumapit sa kanya. "Maraming salamat, Roger. Ang tapang mo. Hindi ka nagdalawang isip na ipagtanggol sila." Namula sa hiya ang janitor, ngunit ramdam niyang pinahalagahan ang kanyang nagawa. Habang bumabalik ang kaayusan sa ospital, nagpasya si Troy na ihayag sa lahat ng staff at pasyente ang ginawang aksyon. "Mula ngayon, sisiguraduhin naming wala nang mang-aabuso sa ospital na ito. Ang lugar na ito ay para sa lahat, mayaman man o mahirap." Ang mga salitang iyon ay sinabayan ng palakpakan mula sa mga tao. Para kay Rhea, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang may boses din pala, ang kagaya niyang mahirap, at ang tinig na iyon ay kaya ring magbago ng isang buong sistema. Matapos ang anunsyo ng board at ni Troy, nagsimulang maglabasan ang mga balita sa social media. Ang video na kinunan ng apo ni Aling Mayan ay mabilis na kumalat at sa loob lamang ng ilang oras ay umabot ito sa libu-libong views. Lahat ng nakapanood ay nagalit at nagkomento laban kay Dr. Anderson. Sinasabing hindi siya karapat-dapat na maging doktor. May ilan ding nagbahagi ng sarili nilang karanasan sa ospital na nagsasabing matagal na silang nakaramdam ng diskriminasyon mula sa kanya, ngunit hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita noon. Habang tumitindi ang usapan online, si Dr. Anderson ay nanatiling nakaupo sa isang sulok ng ospital. Halos hindi na siya makatingin kanino man. Ang dating mga staff na sumusunod sa kanya ay umiiwas na sa kanyang presensya. Ang mga pasyente naman ay lantaran na siyang tinitingnan ng may galit at paghamak. Siya ba ang doktor na minsan naming nilapitan? Buti na lang hindi namin pinilit noon, bulong ng isang bantay.
unti-unti na niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pagbagsak. Samantala, sa kabilang panig, mas lalong lumakas ang loob ni Rhea. Pinanood niya ang anak na si Princess na unti-unting nagkakaroon ng kulay ang pisngi at humihinga ng mas maayos. Lumapit siya kay Mike at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko akalaing darating ka sa oras na halos mawalan na ako ng pag-asa. Maraming salamat, buong puso niyang sabi. Ngumiti si Mike at tumugon, wala kang dapat ipagpasalamat. Karapatan ninyo ang gamutin at igalang at bilang asawa ng may-ari ng ospital, sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ang lahat ng mga naroroon ay nakaramdam ng kagaanan sa kalooban. Sa kabila ng hirap at sakit na naranasan, nakita nila kung paanong nagtagumpay ang katotohanan laban sa pang-abuso. Ngunit para kay Dr. Anderson, nagsisimula pa lamang ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay, sapagkat sa labas ng ospital ay naghihintay ang mas matinding kahihiyan at parusang dulot ng kanyang sariling ginawa. Kinabukasan, ipinatawag ang isang formal na pagpupulong ng buong pamunuan ng ospital. Naroon ang mga board members, ilang department heads, at mismong si Mike na kumakatawan sa kanyang pamilya bilang may-ari. Ipinaliwanag ni Troy ang lahat ng mga pangyayari at iniharap ang mga ebidensya, ang video, mga testimonya ng pasyente at pati na ang mga dating reklamo na matagal nang natatabunan. Ang lahat ay nakikinig ng mabigat ang loob sapagkat malinaw na ang pangalan ng ospital ay nadungisan dahil sa maling asal ng isang doktor. Tumayo si Mike at nagsalita sa harap ng lahat. Ang ospital na ito ay itinayo hindi para sa mga may kaya lamang, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Hindi ko akalain na sa loob ng maraming taon, may mga taong nasaktan at napabayaan dahil lamang sa panghuhusga at pagmamaliit. Bilang kinatawan ng aming pamilya, sisiguraduhin kong magbabago ang sistemang ito. Simula ngayon, mas paiigtingin natin ang polisiya laban sa diskriminasyon. Ang kanyang boses ay buo at puno ng awtoridad, dahilan upang sabay-sabay na pumalakpak ang mga kasama sa loob ng silid. Samantala, si Dr. Anderson ay nakatayo sa gilid, pawis na pawis at halos hindi makatingin. Nang marinig niya ang hapol ng board, na tuluyan na siyang tatanggalin at aalisan ang karapatang magsilbi sa ospital, halos mawalan siya ng lakas. Hindi pwedeng ganito lang matapos ang lahat. Inugol ko ang buhay ko rito. Nanginginig niyang sabi, ngunit walang pumansin. Ang mga dating kasamahan niya ay umiiwas ng tingin. Ayaw nang madamay sa kanyang pagbagsak. Sa labas ng ospital, nakatayo si Rhea, kasama si Princess na bahagyang gumaling. Pinapanood nila ang mga taong nagpupulong at nagpapahayag ng suporta. Lumapit si Nurse Bea at si Mang Roger parehong nakangiti. Ma'am, simula ngayon, mas mapapangalagaan na ang mga kagaya ninyo, sabi ni Bea. Ang damdaming dati puno ng takot ay napalitan na ng pag-asa at para kay Rhea, iyon ang pinakamahalagang bagay na nakuha niya mula sa laban. Sam, matapos ang lahat ng kaguluhan, muling ibinaling ng lahat ang atensyon kay Princess. Sa tulong ng mga bagong doktor na ipinatawag ni Troy, masusing na alagaan ang bata. Ilang araw matapos ang insidente, unti-unti nang bumalik ang sigla nito. Ang kulay ng kanyang pisngi ay bumalik at ang kanyang hininga ay naging maayos. Habang pinagmamasdan ni Rhea ang kanyang anak na natutulog ng payapa sa silid ng ospital, bumuhos ang kanyang luha. Ngunit ngayon ay luha ng ginhawa. Salamat, Panginoon. Hindi ko akalaing mararating namin ito. Bulong niya habang hawak ang maliit na kamay ng anak. Lumapit si Mike at marahang naupo sa tabi ni Rhea. Ligtas na siya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Napatingin si Rhea sa kanya, puno ng pagdududa at tanong. Bakit mo kami tinulungan? Sino ka ba talaga?
Unti-unting ngumiti si Mike at nagpakilala ng mas malinaw. Ako ang asawa ng may-ari ng ospital. Matagal na naming plano ni Rhea na mamuhay ng simple, malayo sa gulo ng syudad at sa panghuhusga ng mga tao. Hindi ko inakala na darating tayo sa ganitong sitwasyon. Nasa mismong ospital ng pamilya ko, mararanasan ang pang-aapi. Nagulat si Rhea. Hindi pa rin lubos na matanggap ang bigat ng kanyang nalaman. Ang simpleng lalaking nagbigay sa kanya ng tubig at lakas ng loob ay siya palang konektado sa pinakamataas na kapangyarihan ng ospital. Ngunit higit pa sa lahat, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat dahil sa wakas, may taong tumayo para sa kanya. Sa labas ng silid, naroon si Nurse Bea at si Mang Roher, parehong nakangiting nakamasid. Ang dami nating pinagdaanan, pero sulit lahat dahil buhay ang bata, bulong ni Roher. Si Bea naman ay nagdagdag, at ngayon alam na nating may mga taong handang lumaban para sa atin kahit gaano pa tayo kaliit sa paningin ng iba. Ang kanilang mga salita ay nagbigay kay Rhea ng panibagong lakas upang patuloy na lumaban para sa anak at sa kanyang dignidad bilang tao. Matapos gumaling si Princess, nagpasya si Mike na personal na kilalanin at pasalamatan ang mga taong tumulong sa mag-ina sa gitna ng kaguluhan. Pinatawag niya sina Nurse Bea, Mang Roher at maging si Aling May Ann kasama ng kanyang apo na kumuha ng video. Pinaupo silang lahat sa isang maliit na lounge sa ospital kung saan naroon din si Rhea at si Princess. Tahimik nang umiti si Mike bago nagsalita. Kung wala kayo, baka ibang-iba ang kahinatnan ng lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Naiyak si Bea at halos hindi makapaniwala na pinupuri siya mismo ng asawa ng may-ari ng ospital. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Hindi ko kayang pabayaan ang isang bata na mawala ng buhay habang nakikita ko. Sumabat si Roger. Kung tutuusin, marami na pong pasyente ang nagdusa dahil sa pang-aabuso ni Dr. Anderson. Natakot lang kaming magsalita noon. Pero ngayong lumabas ang lahat, para bang gumaan ang loob namin. Tumango si Aling May Ann at idinagdag, hindi ko na rin matiis ang nakikita ko. Minsan, kahit matanda na ako, kailangan ko ring manindigan para sa tama. Mumiti si Mike at tumingin kay Troy. Sa ngalan ng pamilya ko, nais kong kilalanin ang mga taong ito. Si Nurse Bea ay bibigyan ng promosyon at dagdag na benepisyo. Si Roger ay itataas bilang head janitor na may kasamang dagdag sahod at si Aling May Ann at ang kanyang apo ay makakatanggap ng libreng check-up at gamutan habang buhay dito sa ospital. Napaluha silang lahat sa tuwa at halos sabay-sabay na nagpasalamat. Si Rhea ay nakaupo lamang, hawat ang anak, at pinagmamasdan ang lahat. Sa puso niya, dama niya na hindi lang siya ang nagtagumpay, kundi lahat ng kagaya niyang mahirap na madalas baliwalain. Sa araw na yon, napatunayan niya na may mga taong tunay na handang lumaban para sa katarungan at malasakit. Ang ospital ay hindi na lamang lugar ng takot at pang-aapi, kundi isang lugar na muli nilang maaasahan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng ospital. Ngunit sa puso ni Rhea, naruroon pa rin ang mga alaala ng sakit at kahihiyan na dinanas niya. Isang umaga, pinatawag siya ni Mike upang mafausap sa isang opisina. Maingat itong nakaupo sa harap ng mesa. At nang makita siya, ay agad nang umiti. Rhea, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Hindi ko inasahan na sa mismong ospital ng pamilya ko ay makakaranas ka ng ganoong klasing pang-api. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Simula ngayon, sisiguraduhin kong may karapatan at boses ang lahat ng pasyente, lalo na ang mga kagaya mong ina na handang magsakripisyo para sa anak. Naluha si Rhea at hindi kaagad nakasagot. Matagal niyang pinasan ang bigat ng pagtingin ng iba sa kanya bilang walang-wala. Salamat po, Sir Mike. Hindi ko akalaing may makikinig at maniniwala sa isang kagaya ko.
Maraming taon na akong sanay na laging balewala, pero ngayong nakita ko kung gaano karami ang kumampi sa amin, parang bumalik ang dignidad ko bilang tao. Muling ngumiti si Mike at tumingin sa anak ni Rhea na si Princess, na ngayon ay naglalaro na sa gilid ng silid. Siya ang tunay na dahilan kung bakit ka lumaban at siya rin ang inspirasyon kung bakit kami dapat magbago. Kung may magagawa pa ako para sa inyo, huwag kang mag-atubiling magsabi. Tumango lamang si Rhea, hindi alam kung paano pa makakabayad sa lahat ng tulong at pag-unawa na natanggap niya. Paglabas niya ng opisina, nasalubong siya ni Nurse Bea at Mang Roger. Magaan ang kanilang mga ngiti at puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Kita mo, Rhea, may saysay ang ipinaglaban mo, sabi ni Roger. Para kay Rhea, iyon ang pinakamalaking gantimpala. Ang muling makitang may pag-asa at katarungan para sa mga kagaya niyang matagal nang tahimik na nagtitiis. Habang patuloy na gumaganda ang kalagayan ni Princess, nagsimula ring kumalat ang balitang kumilos agad ang pamunuan ng ospital laban kay Dr. Anderson. Sa social media, naging mainit na usapan ang mabilis na aksyon ng management at ang matapang na paninindigan ni Mike. Ang mga pasyente at kanilang pamilya ay muling nagtiwala sa ospital at marami ang nagsabi na mas handa na silang magpagamot doon dahil alam nilang hindi na sila hahamakin. Ang isang pahayagan pa nga ay naglabas ng artikulo na may pamagat na "Hustisya para sa isang ina, ospital nagbago ng pananaw." Isang hapon, tinipon ng pamunuan ang lahat ng staff sa auditorium upang formal na ipahayag ang bagong polisiya ng ospital. Tumayo si Troy sa entablado at sinabing, ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon batay sa estado sa buhay, pera o antas ng pasyente. Ang pangunahing tungkulin natin ay magligtas ng buhay at wala nang ibang higit pa rito. Mabilis na pumalakpak ang lahat at ramdam ni Rhea na hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat ng mga mahirap ang pagbabago. Nang tawagin si Mike upang magsalita, mahinahon niyang sinabi, ang ospital na ito ay dapat maging tahanan ng pag-asa. Naging malaking aral para sa atin ang nangyari. Hindi natin dapat tingnan ang tao sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang karapatan bilang tao. Simula ngayon, sisiguraduhin nating hindi na mauulit ang ganitong klase ng pang-aabuso. Tumayo ang mga nurse, janitor at ilang pasyente upang magbigay ng palakpak na nag-uumapaw sa suporta. Nakaupo si Rhea sa gilid kasama si Princess. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Sa kanyang puso, ramdam niyang ang tinig niya bilang isang mahirap na ina ay nagdala ng malaking pagbabago. Ang kahihiyang minsang nagpagupo sa kanya ay napalitan ng dangal at lakas. Sa wakas, alam niyang kahit hindi siya mayaman, napatunayan niyang may halaga ang kanyang tinig at ang kanyang laban. Samantala, habang nagdiriwang ang marami sa pagbabagong nangyari sa ospital, si Dr. Anderson ay naglakad palabas ng gusali na tila isang taong tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan. Wala na ang kanyang kumpiyansa, wala na ang mga staff na dati sumusunod sa kanya, at wala na ring pasyenteng humahanga sa kanyang pangalan. Sa halip, sinalubong siya ng mga taong galit at nagtatanong kung paano niya nagawang saktan ang isang inang nagmakaawa lamang para sa anak. Ang ilang tao ay sumigaw ng "Wala kang puso" habang siya ay nakatungo at pilit na iniiwasan ang kanilang mga tingin. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, mas lalo siyang binalot ng problema. Nabalitaan niyang ilang mga kapamilya niya ay lumayo na rin sa kanya dahil ayaw nilang madamay sa kanyang kahihiyan. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan at umiwas, at maging ang mga kaibigang dati lagi niyang kasama ay bigla na lamang naglaho. Sa mga panahong iyon, ramdam ni Dr. Anderson ang matinding bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang dating mataas na posisyon at respetong ipinagmamalaki niya
ay napalitan ng matinding paghamak at kahihiyan. Sa kabilang banda, si Rhea ay nakaupo sa ospital kasama si Princess na patuloy na nagpapalakas. Habang pinagmamasdan niya ang anak na masiglang naglalaro ng maliit na laruan na ibinigay ni Nurse Bea, hindi maiwasan ni Rhea na maalala ang mga sandaling halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit ngayon, dama niya ang kabutihan ng mga taong nakapaligid at ang gantimpalang hatid ng katotohanan. Sa kanyang isipan, naisip niya na ang karma ay tunay na totoo, ang nanakit at nanghamak ay ngayon ang siyang nagdurusa, habang ang mga pinahirapan ay nakatanggap ng hustisya. Para kay Rhea, iyon ang araw na muling bumangon ang kanyang pagkatao, at para kay Dr. Anderson, iyon ang simula ng kanyang pinakamabigat na parusa, ang mabuhay sa gitna ng kahihiyan at pangungutya ng lipunang minsan niyang minamaliit. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng ospital. Ngunit hindi lang basta normal na kalakaran, kundi isang bagong sistema na mas patas at makatao. Sa bawat pasyente na pumapasok, ramdam ang pagbabago. Mas magalang na ang mga staff, mas mabilis ang tugon sa mga nangangailangan, at higit sa lahat, wala nang diskriminasyon kung may pera ba o wala ang pumapasok sa emergency. Si Troy ay nagpatupad ng regular na training at seminar para sa lahat ng empleyado tungkol sa tamang pakikitungo at malasakit. Ang mga nurse at janitor ay binigyan ng mas mataas na benepisyo at proteksyon upang hindi na muling matakot magsalita kung may mali silang nakikita. Sa isang maliit na pagtitipon, tinipon ni Mike ang mga empleyado at mga pasyente na minsan ay naging saksi sa insidente. Kasama niya si Rhea at si Princess na ngayon ay masigla ng naglalakad-lakad. Ang pangyayaring naranasan natin ay hindi lamang dapat manatili bilang alaala ng sakit. Panimula ni Mike, ito ay dapat maging inspirasyon upang mas pagtibayin natin ang ating misyon na walang buhay ang dapat balewalain at walang ina ang dapat hamakin dahil lamang sa kahirapan. Pumalakpak ang lahat at naramdaman ni Rhea na ang kanyang tinig at laban ay hindi nasayang. Samantala, sa labas ng ospital, patuloy ang pagbagsak ng pangalan ni Dr. Anderson. Marami pang reklamo ang lumabas laban sa kanya at dahil sa lakas ng ebidensya, tuluyan nang inalis ang kanyang lisensya bilang doktor. Ang mga dating kasamahan niya sa propesyon ay tinalikuran siya at ang mga pasyente na minsang nagtiwala ay isa-isang naghayag ng kanilang galit. Ang dating kinatatakutang pangalan ay naging simbolo ng kapahamakan at arogansya. Para kay Rhea, ang lahat ng nangyari ay isang malinaw na aral. Hindi siya kailanman naghangad ng kapangyarihan o kayamanan, ngunit sa kanyang pagsusumikap na ipaglaban ang anak, nagawa niyang baguhin hindi lang ang tadhana nila kundi pati ang takbo ng isang ospital. Ang kahihiyan na minsang bumalot sa kanya ay napalitan ng dignidad na hinding-hindi na mawawala. Sa huling pagkakataon, muling nagbalik si Rhea sa ospital, hindi bilang pasyente kundi bilang bisita na may bagong tiwala at dignidad. Kasama niya si Princess na ngayon ay masigla na at muling nakangiti. Hawak ang laruan na minsang nagbigay ginhawa sa kanya sa oras ng panganib. Habang naglalakad sila sa hallway, sinalubong sila ng mga nurse at staff na may ngiti at pagbati, tanda ng respeto at paghanga. Hindi na siya tinitingnan bilang isang mahirap na ina na walang kakayahan, kundi isang ina na naging inspirasyon para sa pagbabago. Nagpasalamat si Mike kay Rhea sa isang pribadong usapan. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka hindi lumabas ang katotohanan. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagising ang lahat. Huwag mong isipin na ikaw ay mahina. Ipinakita mong ang isang ina, gaano man kahirap, ay may kakayahang baguhin ang takbo ng mga bagay. Napaluha si Rhea at tumango. Hindi ko po inakalang mangyayari ang lahat ng ito.
Ang gusto ko lang ay mailigtas ang anak ko. Pero salamat at naging daan ito para makita ng lahat ang tunay na halaga ng malasakit. Sa labas ng ospital, marami ang lumapit kay Rhea upang batiin siya. May mga nanay na kagaya niya na nagsabing nabigyan sila ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang karapatan. Si Nurse Bea at Mang Roger ay nanatiling malapit sa kanya, parang pamilya na rin ang turing. Samantala, si Dr. Anderson ay tuluyang naglaho sa mata ng publiko, iniwan ng lahat at binigyan ng leksyon ng kanyang sariling kayabangan. Sa huli, habang pinagmamasdan ni Rhea si Princess na masayang tumatakbo sa harap ng ospital, dama niya na tapos na ang isang yugto ng kanilang pakikibaka. Ang aral ay malinaw. Ang tunay na dignidad ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ito ay nakikita sa tapang na ipaglaban ang tama at sa malasakit na ibinibigay sa kapwa. Ang dating sakit at kahihiyan ay napalitan ng pag-asa. At ang kwento ni Rhea ay nanatiling patunay na kahit ang mahirap na ina ay kayang maging tinig ng pagbabago.